Just in, Alden spotted sa isang Korean restaurant, mga kasombreros. Is he celebrating the birthday of Kath, mga kasombreros? Tapos manungkot daw si Kath sa kanyang birthday. Yan at marami pang items sa vlog na ito, mga kasombreros. Uunahin ko itong picture ni Kath, mga kasombreros, na para siya nakadungaw sa isang bintana, tapos nakakap siya, nakasombrero, mga kasombreros, nakasombrero, mga kasombreros. Tapos ay para siyang naka-white dito, mga kasombreros. Tapos hindi ko alam kung ano yung tinitingnan niya dito, parang nasa malayo siya, mga kasombreros. Pero if I'm not mistaken, throwback din, no, ang picture na ito, mga kasombreros. As posted or nirepost lamang ng isang admin. So medyo mataba-taba pa, parang masyadong malaman-laman pa si Kath dito, no, mga kasombreros. Pero ito po ay parang throwback, if I'm not mistaken, 2024 or 2022, no, something like that, mga kasombreros. Hindi, 2022, sobrang payat niya So ito po ay dito baka 2024 na, mga kasombreros. So yun po. Tapos yung isang admin ni Alden may pinost dito sabi niya dito, hindi na kailangang mag-guess or manghula pa kasi it's definitely Alden, no, with this BYD car, mga kasombreros. So ito po ay post ng BYD Cars PH 34 minutes ago. Sabi dito ng BYD Cars PH sa kanilang caption ay guess who's on the driver's seat, no, sabi dito. So sabi naman ng admin ay hindi na kailangang hula, it's Alden Richards, no, isa sa mga brand ambassadors ng BYD, isang finisher ng triathlon at CEO at saka businessman, actor at saka producer, mga kasombreros. Lahat-lahat na. So ito po ay parang Facebook story ng BYD Cars PH, mga kasombreros. So si Alden dito ay parang nagmamaneho siya ng kotse or ng sasakyan, mga kasombreros. Ito po ay hindi ko alam kung part ito ng kanilang ng kanilang promotion, no, ng BYD. Pero parang isa ito sa mga ginawa ni Alden during nung time na nag-interview nga siya ng BYD or sa BYD Cars Philippines nung nasa Davao sila nag-shoot, mga kasombreros, prior to the competition or that triathlon relay, mga kasombreros. Isa lamang siya sa mga snapshots yata, no, or screenshot itong pinost ng BYD, mga kasombreros. Tapos natutuwa ako dito sa pinost ulit ng Beautiful Vice, yung ating thumbnail, mga kasombreros. Talagang masugid din para itong siya, Beautiful Vice. 16 hours ago, grabe na sila yan, sina Alden at Kath, na tila may seryosong pinag-uusapan sa paliparan bago ang kanilang flight. Matindi, hindi inaasahan ng mga tao na makita sila magkasama sa ganong sitwasyon sa puno ng tension at emosyon. So yung dito ay kung nagpang-abot ba sina Alden at Kath sa airport, no? Question mark. So Kath lalabas ng bansa sa birthday. So ngayon po ay talagang kaarawan ni phenomenal box office Cinema Queen, mga kasombreros, na March 26, 2026. Ako po ay nag-voice over ng 5:38 PM and forward, mga kasombreros. So wala pang gaanong post si Ma'am Kath, no, sa kanyang birthday ganap. Malamang ay later pa siya magpo-post about sa kanyang mga kaganapan sa kanyang birthday celebration, mga kasombreros. So abangan natin yung mga ganap niya attorney, mga kasombreros, no, sa kanyang ika-30 na kaarawan. So parang kailan lang, no, isang maliit na child star hanggang sa naging teenager, hanggang sa naging box office queen, mga kasombreros, si Kath, no, talagang through the years si phenomenal box office
Cinema Queen. Tapos ito, 22 hours ago, pinost ni Rex Estrella. Parang biker siya at parang may-ari ng ng biker spot o bike spot PH mga kasombrero. Sabi dito na feature niya si Alden 22 hours ago. Ride like Alden Richards. This is Colnago Y1RS Yellow Tour de France Limited Edition he used at the Ironman 70.3 Davao 2026. So sabi niya dito parang nang-inganyo pa siya, sabi niya. So if you want to look pogi on the road and ride with style, kindly visit bikespot.ph to avail this bike model or similar bikes. Tapos yung picture ni Alden dito with Colnago Tour de France pala yung kompletong pangalan nito mga kasombreros. Tapos major item tayo, malungkot no si Kat sa kanyang birthday. Ito ang nasabi dito ng ilang netizens sa post mga kasombreros. Ito yung time na nag-throw ng birthday surprise si Maha kaya Kath mga kasombreros. Tapos napansin ng ilang netizens na malungkot yung mata no ni Ma'am Kath mga kasombreros dun sa picture niya na kung saan nga ay binigyan na siya ng cake and flowers and so on mga kasombreros. Sabi dito na netizens post ito ni Coco Martin fans. Netizens napansin ang mga mata ni Catherine Bernardo na may lungkot kasi may mga nag-comment dito sa kanyang post mga kasombreros sa mata makikita, tapos sad emoji, tapos happy birthday Miss Kat, sabi niya dito ng isa, ang lungkot ng mata niya, tapos sad emoji din po. Tapos sabi ng isa dito, bakit kahit anong ngiti niya may something ba malungkot sa mukha niya or may lungkot sa mukha niya. So parang ganun yung gustong sabihin dito na mga netizens mga kasombreros. So para sa akin siguro yung pressure no mga kasombreros, kasi nga nai-issuehan sila ni Mayor Mark Alcala mga kasombreros kung sila man talaga at saka hindi tanggap ng netizens at saka ng ilang fans ay talagang parang nabubuhay ka na may something na guilt na konting guilt mga kasombreros or pagsisi sa iyong puso no, parang yun yung mararamdaman or nararamdaman siguro ni Kath mga kasombreros. Nevertheless, kailangan mag-move forward mga kasombreros, and hindi kasi natin alam no, yung mata, pwedeng magsinungaling ang mata, pwedeng masaya, pwedeng malungkot, pwedeng nakangiti, pwedeng nakangiti ang mga labi, pwede ring nakangiti ang mga mata, pwede naman nakangiti ang mga labi pero malungkot ang mga mata or malungkot yung personal life ni Ma'am Kath mga kasombreros. Pero yun talagang siya lang nakakaalam at si Lord of course mga kasombreros. Pero palagay ko masaya naman si Kath no, with all the achievements and love na nakukuha niya. Isa rin sa pinagtataka ko talagang tahimik no ang Instagram ni Mami Min. Tapos chinek ko kung naka-follow ba si Mami Min Bernardo kay Kath ay kay Mayor Mark Alcala. Hindi mga kasombreros no, hindi fina-follow ni Mami Min si Mayor Mark Alcala mga kasombreros. Only Alden Richards yung pina-follow ni Mama Min mga kasombreros. So pero no talagang siguro masaya din naman si Kath mga kasombreros. Tapos isa sa mga major items natin, nag-post dito ang isang admin mga kasombreros na spotted si Alden sa isang Korean restaurant no. Tapos ay sabi ng iba ay parang nag-celebrate to si Alden ng birthday no ni Ma'am Catherine mga kasombreros today no, March 26, 2026 mga kasombreros. So dito wala ako sa file nito so I'm supposing na bago talaga ito mga kasombreros. Dito ay picture ni Alden, naka light green or parang naka aqua green si Alden, naka cap or naka sombrero, tapos kasama niya ang mga staff and crew doon sa restaurant nga mga kasombreros na parang to be specific ay Korean restaurant na pinagkainan ni Soiti mga kasombreros.
So, akala ko nga dito kanina kasama niya si ano, sina Laysam at saka si Mama Ten, pero hindi pala. Mga staff and crew pala ito doon. Mga server or mga kitchen crew, mga kasombreros itong kasama ni Alden. So, wala ako sa file nito kung kaya hindi ko fully identify kung kasi kakapost na ng admin eh. Tapos parang naano ko yung may isang ano dito, may isang picture pa siya na pinost eh. Dito Matt Galne, Korean Cuisine and Grill, Manisan, posted by Manisan, mga kasombreros. So pero may nakita akong date dito eh, January 24. So I'm trying to analyze pa English pa so Korean restaurant. So kasi yung isang picture niya ay parang luma no, something like that. Tapos yung isa naman wala ako sa file, so I'm supposing this one is bago, mga kasombreros. Pero yun, hindi natin ma-conclude na si Alden ay nag-celebrate ng birthday ni Kath, mga kasombreros, today no, sa kanyang 30th birthday. So kung meron ng celebration, alam ko hindi pa ngayon yan mapopost, mga kasombreros, later no. Yun yung aking talagang iniisip or naiisip, mga kasombreros, or nape-perceive na gagawin, mga kasombreros, ng Kath din. So kung totoo man na mag-ibang bansa si Catherine sa kanyang 30th birthday ay dito malalaman din natin yan, mga kasombreros, sa mga susunod na araw. So talagang ano lang, kasi 'di ba dati sabi nila kasama ni Mayor Mark Alcala si Kath sa Australia and so on, mga kasombreros, tapos hindi pala totoo, 'di ba? So parang ang dami na mga issues na ganun, na tapos ngayon naman pupunta sa Bhutan no, kagaya ng na-mention natin sa isang vlog kanina. Pupunta daw sa Bhutan, naka-leave na daw si Mayor Mark Alcala, tapos pupunta ng ibang bansa. So yun yung mga lumabas na mga speculation, mga kasombreros, no, sa TNT Abante News Online. Pero yun no, sa dinami-dami na mga locomotions at saka mga issues ay hindi ka na maniniwala, mga kasombreros, kasi nga later makita mo na hindi pala totoo, hindi pala totoo. So kung kaya ako ngayon, hindi ako naniniwala muna hanggat walang mga ebidensya. So kasi yung mga picture nga na-edit na rin, mga kasombreros eh. So tulad dati no, si Mayor Mark Alcala daw at saka si Kath pumunta ng Australia, tapos hindi naman pala totoo, mga kasombreros no. So lilitaw at lilitaw din ang katotohanan, mga kasombreros. So yun po. Ito next item natin, mga kasombreros, parang pinagtabi ang Kath din na nagdadrama, nag-acting, mga kasombreros no. Sina Alden at saka si Kath, mga kasombreros, iyak kung iyak. Sabi dito sa caption ay deserve nila ang title na box office king and queen, si Alden at saka si Kath nga, mga kasombreros. Sabay pa talaga ang luha nila. So si Kath dito ay a very good girl, tapos si Alden dito ay the world between us, mga kasombreros. So tapos yun no, talagang galing nila. Wala nang duda no, sa kanilang kagalingan, mga kasombreros, when it comes to acting no, at saka pagiging aktor at actress. Tapos next item natin, mga kasombreros, ito po ay picture ni David Licauco at saka ni Kath, mga kasombreros. So if I'm not mistaken, this was during Bench Fashion Week, parang summer attire, summer theme, mga kasombreros, ang ginawa dito ng Bench eh. Pero kung hindi ako nagkakamali, year 2024 yata ito, mga kasombreros no. Bago pa ang Hello Love Again. Tapos fanboy dito si David Licauco, mga kasombreros, kay Kath, na alam natin ay crush talaga ni David Licauco si Kath, mga kasombreros, in real life no. Talagang hinahangaan niya si phenomenal box office cinema queen, mga kasombreros. So ito ay somehow throwback din po, mga kasombreros. Tapos last item natin, si Kath ay nag-ano dito no, parang nagpapa-facial siya, mga kasombreros.
ito po ay iba doon sa IV post na pinost natin kanina, mga kasambreros. Pero ito po ay nasa IV clinic siya, no, mga kasambreros. So dito ay parang nagsasalita siya and so on, mga kasambreros. So here at the clinic today, I'm doing Protege. As you can see, this is one of my favorite treatments. Tightening, do this like once or twice a month. Sabi niya ganun to contour, mga kasambreros. Pero nakat niya yung video pero ito po ay kanyang skincare sa dito sa may IV clinic, mga kasambreros, na kung saan siya ay isang IV baby, no, mga kasambreros. Sige, ito last item natin ito, mga kasambreros. Si Alden dito ay lumabas sa parang isang container van siya, mga kasambreros. Tapos kumuway-kuway siya sa mga fans, showing na talagang sobrang bait, sobrang accommodating, at sobrang mahal na mahal ni Alden yung kanyang mga fans, mga kasambreros, sa talagang bumaba siya, no? At nagpakita sa kanyang mga fans, mga kasambreros. So talagang mahal na mahal, no, ng fans si Alden Richards, mga kasambreros. So dito ay parang congressman si Soiti, mga kasambreros, dahil ay inaabangan talaga siya ng maraming fans, mga kasambreros. So dito ay may mga security guard pa, no? Si Alden, si Laysam, of course ay andito rin po. But this was the time of Hello Love Again. Meron pang konting naiwang tattoo si Ethan, mga kasambreros, sa kanyang kaliwang braso. Tapos yun, talagang dinudumog at saka grabing hiyawan ng mga tao, mga kasambreros, kay Alden. So mamaya tatry ko itong i-play kung gusto niyo pong pakinggan ulit, mga kasambreros. May nag-video okay pa sa malayo. So kasama rin dito ang mga taga i1tfc.com, no, dito na mga personal, mga kasambreros. Tapos nung pumasok siya, pagbalik niya naka-white jacket na siya, na mga kasambreros, nakasama na si Mama Ten at saka si Mama Ten at saka si Laysa, mga kasambreros. So yun po, no. Pero ito pa isang throwback, mga kasambreros. Alright, sino lang sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang mga videos. May video ako na i-play dito kung gusto niyo pong pakinggan, mga kasambreros. And then ang Word of God na sobrang mahalaga at kailangan ng ating spiritual life. So tapos ang salita ng Diyos na mahalaga, mga kasambreros. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasambreros. Ang title natin ay Buo at Mayaman na Tayo. 1 Corinthians chapter 4 verse 8. You are already full. You are already rich. Ito pala yun, mga kasambreros. No, you have reigned as kings without us. And indeed, I could wish you did reign, that we also might reign with you. Pero ito po, mga kasambreros, sinasabi ito ni Apostol Pablo ng sarcasm, mga kasambreros, parang irony. Kasi ang mga taga Corinth dito or ang mga Corinthians ay parang naging mayabang, no, mga kasambreros, na
parang sinasabi nila sa kanilang sarili na parang self-sufficient sila, parang napaka-importante or mahalaga sila, na parang ganun mga kasumers ba, kapag nagiging self-sufficient kasi ang tao, doon nagsisimula yung kayabangan, yung pride mga kasambreros. Kunwari, dapat kang tulungan or dapat kang may kasama tapos ayaw mo. So parang yun ay papasimbolo yun ng pride mga kasambreros. So may mga times na dapat ay dapat kang supportan or tulungan, no? Pero ayaw mo magpatulong. That's also papa-assign mga kasambreros. Kung kaya sa mga taong alam mo nga hindi nila kaya tapos hindi sila nagpapatulong, ay ano yan simbolo or nagpapakita ng pride mga kasambreros. Tapos parang ano lang, parang kunwari may isang tao nagbubuhat siya ng malaking bagahe or malaking baggage or dalahin mga kasambreros. Tapos nakita mo nahihirapan siyang dalhin yung isang bagahe. Tapos gusto mo siyang tulungan pero ayaw niyang magpatulong mga kasambreros. So ano yun parang it's a sign of ng kayabangan or parang self-sufficient na hindi naman niya kaya pero ayaw niya pa rin magpatulong mga kasambreros. Alam niyo po, bilang tao, tayo mga kasambreros, kahit gaano tayo kalakas, kailangan pa natin ng tulong sa iba. Kailangan natin ng tulong, especially dito kay Apostol Pablo, ay may mga times na humihingi siya ng prayer sa mga kapwa mananampalataya. Kahit na sabihin natin na si Apostol Pablo ang masabi natin na one of the greatest people ng Panginoon mga kasambreros sa Biblia after Jesus Christ sa New Testament. Apart from the disciples, so si Apostle Paul kasi nagsulat ng 13 to 14 letters mga kasambreros sa New Testament, 1st and 2nd Corinthians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Romans, Galatians, Philippians, and so on mga kasambreros, Hebrews. So yun siya, kung kaya si Apostol Pablo parang pangalawa siya when it comes to accomplishments kay Jesus Christ mga kasambreros, sa level ng tao, ganon siya ka-influential, ganoon ka-importante or ka-significant or ka-relevant si Apostol Pablo mga kasambreros when it comes to advancing the kingdom of God sa bagong tipan or sa New Testament. So dito, Paul writes to the Corinthians, a group of people who had started to think that they were very important. So may mga grupo ng tao doon na mga Corinthians, mga kasambreros na iniisip nila na sobrang mahalaga. Parang may mga taong pa-importante. Di ba pag may mga kaibigan tayo or mga kakilala tayo mga pa-importante, mga kasambreros, naiinis tayo minsan na parang gusto niya na yung atensyon sa kanya parati, yung yung mga tao sa kanya parati parang mga pa-importante na hindi naman dapat mga kasambreros. So mahalaga tayo, yes, but not to the point na parati na lang tayong magpapa-importante. Kunwari pag may outing kayo, siya parati ang late, tapos pag may pag humihingi siya, dapat nandyan agad na hinihingi niya, parang ganoon mga kasambreros, demanding, sa ganoon siya mga kasambreros, medyo nakakainis at nakakairita yung mga kaibigan nating mga mga pa-importante o mga alam mo yan, parang parang mayabang at may pride mga kasambreros. So he addresses their pride and false sense of security in their own beliefs and achievements. So yun, delikado rin to mga kasambreros kapag tayo po ay masyadong nagmamagaling at yung achievements natin parati nating binabalandra, parati nating pinagmamayabang, pinagmamalaki. May confidence naman at saka honor ang tao. Kung may may time talaga na dinadakila tayo at saka meron tayong sense of worth, may halaga, kasi ang tao po ang pinakamahalagang nilikha ng Panginoon mga kasambreros, but not to the point na magiging reason or magiging dahilan natin ay yung ating achievements na lumaki ang ating ulo, maging prideful tayo mga kasambreros. So kung ang ating achievements ay nagiging dahilan na dinadakila natin ang Panginoon, na hindi natin ito kaya, hindi natin ito na-achieve, hindi tayo nagtagumpay dahil sa Panginoon, hindi tayo nagtagumpay kundi dahil sa Panginoon. So pwede yun mga kasambreros. Pero kapag tayo po ay nagmamayabang sa ating mga sarili dahil
dahil sa akin to, dahil sa aking sipag, tiyaga, determinasyon, dahil sa aking talino, naging top notcher ako, nakapagtapos ako, nagkaroon ako ng gantong trabaho, and so on, mga kasimbrers. So doon na po tayo nagkakasala, no? Kapag tayo po ay inaako natin lahat ng glory, no, lahat ng dangal at saka achievements, mga kasimbrers, without acknowledging God, no, sa ating mga achievements sa buhay. The tone here is both ironic and challenging. The Apostle Paul uses a form of sarcasm to emphasize that the Corinthian Christians believed they had already achieved a special status without the need for true humility. So kagaya na mention ko kanina, mga kasembreros, ay sarcasm yung ginamit dito ni Apostle Paul, mga kasembreros, para pagsabihan ang mga taga-Korinto, mga kasembreros. So parang ano ba, parang di ikaw na magaling, so parang ganoon ba sa ating language, mga kasembreros, di wow, so parang di sa'yo ng corona, di ikaw na magaling, di ikaw ng perfecto, no, hindi ikaw ng perfect, no, ganoon, mga kasembreros. So when Paul mentions now you are full and you are rich, he is acknowledging, or he is not acknowledging their prosperity in a positive way. Instead, he points out their arrogance in thinking they have accomplished everything they need without also recognizing their dependence on God. So parang sinasabi nila na hindi namin kailangan ng Panginoon. Na-achieve namin to, naging mayaman kami, naging full of glory, and achieved people kami dahil sa aming sariling kakayahan, sa aming abilidad, sa aming talento, sa aming talino. So parang ganoon yung gustong sabihin dito ni Apostol Pablo na kaya niyo para sa sarili ninyo, no? Kahit wala ang tulong ng Panginoon, kahit wala ang guidance at saka grasya ng Panginoon. So parang ganoon, no? Arrogance ang gustong i-point out dito ng ni Apostol Pablo, mga kasembreros. Yung arrogance, alam niyo po, ano yun, synonym niya ng pride. Okay, hubris, yung grabe yung pride, mga kasembreros, ay babagsak talaga ng Panginoon. So hindi niya ito sinasabi sa mga Corinthians in a positive way, but Apostle Paul wanted to point out yung kanilang pagiging arrogante, no, yung kanilang pagiging sobrang mayabang or hambog, mga kasembreros, na accomplish pa lang mabagay without the help of God, na parang ganoon, mga kasembreros, without depending on God. So parang ganoon, yun yung gusto niyang sabihin dito. Paul is making a clear distinction between earthly riches and spiritual wealth. Just because they felt accomplished in their social or economic status does not mean they are spiritually rich in God's eyes. So, kailangan maunawaan natin ito, mga kasembreros, na hindi ibig sabihin na tayo po ay mayaman sa mundong ito, ay mayaman na rin tayo at saka kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon ng ating buhay. So, ito yung sabi natin na hindi lahat ng mayaman, hindi lahat ng mayaman materially, may mga kotse, may sasakyan, may mga properties, maraming pera, maraming pondo, deposit sa bank accounts, and so on. Hindi ibig sabihin nun ay ganon din yung pagtingin ng Diyos sa kanila. Okay? Parating sasabi ng Diyos, no, parating sasabi ng Panginoon na hindi ibig sabihin nun ay na yung yaman mo, kung ikaw ay nagyayabang lang sa iyong kayamanan tapos you don't glorify God, ay useless po ang lahat-lahat, mga kasembreros. Kung parang ano yung gagawin mo sa material wealth mo na yan kung hindi naman siya kalugod-lugod, parang you are just doing everything on your own. So parang you're not dependent on God. Yumaman ka, sasabihin mo, dahil sa iyong sariling sipag at tiyaga, dahil sa iyong talento, may pera ako dahil sa aking pagtatrabaho, and so on. So parang sasabi mo na hindi inalaw ng Panginoon, or kung hindi dahil sa Panginoon, dahil ka yumaman. So kaya ang tao, no, sinasabi natin parati dito na hindi ibig sabihin na mayaman ka ay mayaman ka na rin sa harapan ng Panginoon. Maraming mayaman na mahirap sa harapan ng Panginoon, maraming mahirap na mayaman sa harapan ng Panginoon. So, kasi yun siya, no? Ang kayamanan pwede natin gamitin to glorify God. Pwede tayo tumulong, mag-support ng mga simbahan, ng mga mananampalataya ni Kristo, for example, mag-send out ng mga missionaries, and so on. Pwede natin gamitin na yung ating kayamanan, mga kasi maraming mayaman ngayon, maraming mga artista naman yung talaga mga Christian sila, mga kasembreros, and they support ministries of God in advancing the gospel of God, mga kasembreros. So maraming mga Christians na hindi lang sila, of course, lantaran na
sinasabi na tumutulong ako sila Piolo Pascual, no? Sila Sara Geronimo, Mateo Godicelli, parang sila Marco Gumabaw yata parang naging Christian na rin, no? Sina Ian Constantino, mga Christian din yan sila, mga kasembreros. So marami pa mga kasembreros na Kristiyano na alam kong they support ministries, mga kasembreros na hindi nila binabalandra. So naman talaga, no, kapag tumutulong tayo ay may time na ite-testify mo siya, may time na hindi mo ibabalandra, mga kasembreros, just to brag, no? People can also refer to being blind to one's shortcomings, arrogance, and lack of spiritual understanding. It suggests a warning that we should not be led or let worldly achievements distort our view of faith. So wag nating hayaan, kasi yung kayamanan, yung achievements ay maaring bulagin tayo, no, sa katotohanan ng Diyos po ang nag-aalaw at nag-approve ng lahat-lahat. So kung kaya maraming tao nagsisikap sila pero hindi sila maasenso because hindi pinermit ng Panginoon, hindi nalaw ng Diyos. Maaaring may mga kasalanan silang hindi pinatawad, maaaring may mga grudge sila sa kanilang puso, no, nandun yung yabang mga kasembrero. So ganoon ang maraming reasons. So ang Diyos lang, kaya always believe, always trust God, mga kasembreros, maging mayaman man tayo or mahirap or katamtaman lang sa buhay. Alright? So now it's in the Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at sense of humility, no? A character of humility that we acknowledge God in every achievement and any success, mga kasembreros, na meron tayo sa buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.